Bakit nga ba mas malakas si Himawari na mayroong Kurama kaysa kay Naruto na mayroong Kurama? At bakit nga ba mas kinatatakutan si Himawari ngayon ng mga god character sa Boruto 2 Blue Vortex? Dahil alam naman natin na isang Jinchuriki ng Tail Beast itong si Himawari. Now, bakit nga ba mas malakas si Himawari kaysa kay Naruto? Way back in Naruto series noong bata pa nga lang itong si Naruto, alam naman natin na di naman siya ganun kagaling sa mga teknik. Kumbaga nahihirapan siyang matutunan yung mga high level techniques. At hindi nga siya ganon katalino, lalong lalo na sa pakikipaglaban noong bata pa lamang siya. Unlike Himawari na isang prodigy ninja, na even daw hindi nga siya mag-training malakas na nga siya, gamit nga ang natural na kakayahan. And masasabi nga natin na compare sa batang Naruto and si Himawari ngayon ay masasabi nga natin na mas malakas si Himawari kaysa kay Naruto. At mas angat nga ang kakayahan ni Himawari compare sa ibang mga batang ninja na kasabayan niya. And pag nag-training pa nga itong si Himawari sa mga malalakas na ninja, possible na maging malakas itong si Himawari in the future. Dahil syempre kapag nag-training ka pa nga sa mga malalakas na ninja ay possible na maging malakas ka nga din. Pero ang tanong nga dito, sino yung possible na maging master ni Himawari para maging mas malakas nga siya? And para mahubog yung kanyang mga abilities and techniques sa pakikipaglaban. Kaya naman possible nga na matuto itong si Himawari ng malakas na technique, na masasabi nga natin na kanyang signature technique. And also, pag na-master nga niya ang Byakugan ay napakalaking advantage neto sa labanan. Maaaring maging malakas nga siya sa taijutsu and gentle peace sa technique. And dahil nga dyan ay possible nga na mas mahigitan ni Himawari si Naruto pagdating sa lakas and power bilang ninja. At compare dati, hindi na nga need magpakahirap ni Himawari para makontrol si Kurama. Since alam naman natin noong Naruto series ay sobrang nahirapan si Naruto na kontrolin yung kapangyarihan ni Kurama at mapaamo ito. Dahil punong-puno nga ito ng galit. Kumbaga yung buong memories ni Kurama ay gusto nga lang niya makaganti at magwala. At halos nga mamatay na si Master Jiraiya para lang matulungan na makontrol ang kapangyarihan ni Kurama na nasa loob ni Naruto. And sa case naman ni Himawari ay hindi na nga niya need magpakahirap pa. Since dito nga ay hindi na galit or hindi na punong-puno ng galit si Kurama. At madali na lang din siya makokontrol ng ninja na gusto siyang kontrolin. And plus, anak nga din ni Naruto si Himawari. So possible na kilala na ni Kurama itong si Himawari. Simula pa lamang noong pinanganak ito hanggang sa lumaki. At dito naman sa ating pangalawang tanong, kung bakit kinatatakutan itong si Himawari na mga god character sa Boruto 2 Blue Vortex. Ito nga si Daemon ay takot na takot dito kay Himawari. Simula nga noong nasense niya yung malakas and kakaibang kapangyarihan na nagmumula kay Himawari. Pero kahit nga ganon na naging Jinchuriki si Himawari ni Kurama, ay para nga sa akin ay hindi nga sapat yon para maging banta sa mga ninja katulad ni Daemon. Nakita naman natin kung gaano kalakas si Kurama kasama si Naruto noong na kay Naruto pa lamang siya. At hindi nga banta yung kapangyarihan ni Kurama dito. Since nakita naman natin na kung itatapat sa mga god levels ninja, hindi na nga nakakatakot yung kapangyarihan ni Kurama kasama si Naruto. Dahil wala na nga siyang panama sa mga ninja katulad ni Jigen, Ishiki, Daemon at marami pang iba. Dahil hindi na nga sapat yung kapangyarihan na meron si Naruto with Kurama para makipagsabayan sa mga god levels ninja. Dahil alam naman natin na si Kurama o ang Nine-Tailed Beast ay isang parte lang na maliit na parte ng chakra ng Ten-Tailed Beast. Dahil natin nga ito ni Hagoromo sa 9 part. Though oo nga, mas malakas si Kurama kaysa sa mga ibang bidyo na kasama niya. Dahil kahit nga kunting kapangyarihan lang ang ilabas ni Kurama, ay kaya na nga niyang talunin ang lahat ng bidyo nang siya lang mag-isa. Kaya naman kung si Kurama nga talaga ang nasa loob ng katawan ni Himawari Uzumaki, ay possible nga na mas malakas ito kaysa sa naunang Kurama. And ibang level nga yung lakas niya. Dahil possible nga na ito yung pinakamalakas na Tail Beast na makikita natin. And itong kapangyarihan na makukuha niya ay possible na maging stepping stone ito para makipagsabayan sa mga god levels character katulad ni Jura, Daemon at marami pang iba. At ang theory ko nga dito guys ay matututunan ni Himawari ang Sage Mode Senjutsu. Dahil alam naman natin na nagbibigay nga ito ng lakas sa isang ninja na maka-absorb ng natural energy mula sa kalikasan. At mas bumibilis pa nga ang paggalaw at mas dumodoble yung lakas at teknik ng isang ninja kapag naka-Sage Mode. Kaya naman pag pinagsama yung Byakugan, Sage Mode at Kurama Mode na mas malakas pa kaysa noon, ay talaga magiging pinakamalakas na ninja
itong si Himawari. Dahil alam naman natin na si Himawari ay kahit noong bata pa lamang siya ay malakas na siya using Byakugan. Kaya naman for sure, ito yung mas magpo-focus siya. Possible nga na makakita tayo ng mga technique ng mga Byakugan user na hindi pa natin nakikita simula pa nung Naruto series. At isama pa nga natin ay yung possible na magbibigay din ng chakra ang iba pang mga Biju mula sa 1-tailed beast to 8-tailed beast. Dahil possible nga na tulungan nila si Himawari para maiwasan ang pagkasira ng mundo o ang mundo ng mga ninja.